weightier matters of the law, justice and mercy and faith. This you ought to have done without leaving the others undone. Okay, so ibig sabihin ni Jesus dito, okay na baptize kayo, kaso mayroon kayong mga nakakalimutan ibang bagay, yung justice and mercy. But Jesus is not telling us, don't give your tithes. Sabi ni Jesus dito, pwede tayo magbigay ng tithe, pero wag natin kakalimutan yung ibang bagay. Because religious people, they give their tithes, but they don't give value dun sa other na mga bagay, dun sa spiritual things, tulad ng mercy and faith. But Jesus is telling us here the importance of giving our tithes. So, the king said, we must tithe. Sabi ng hari na tayo magbibigay ng ating kaloob sa kanya. So, ito na, Malakay chapter 3, tingnan na natin. Will a man rob God? Ito, matindi na ito. Malapit na ito. You have robbed me, but you say, in what way we have robbed you? Sabi ng Panginoon. Sabi ng mga tao sa Diyos, in tithes and offerings, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. And then verse 10, bring all the tithes into the storehouse, house of God, ganitong klaseng pagtitipon, that there may be food, para daw magkaroon ng pagkain. Sino po rito yung mga nangiiwan ng tanghali at kumakain sila? Kaya pala tayo nagbibigay para may makain daw sa bahay ng Diyos. Kasi pag wala makain dito, magiging malnourished daw po si Pastor Jibir. Isabi ng food, mga pangailangan. Kung di tayo magbibigay ng tithes, di tayo makakapagbayad ng kuryente. Pag nag-service tayo dito, nakakandila lang. Mga mahirap po. Ay, lagi po. Alam niyo po yun. Kailangan natin yan para may pangangailangan daw sa bahay ng Diyos. Kasi or else, hindi tayo makakabayad ng tubig. Pag nag-flush kayo ng CR dyan, hindi po aanday. Amen? So, kailangan daw po that there will be food in my house. And then, ano sabi ng Panginoon? Try me, test. Ayan na naman. Test na naman. Try me now, and this says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, okay, that there will be room enough to receive it. Sino rito, yung gusto mo, pag bless ka ni Lord, paglalagyan, tulad yung garahe mo, kwarto mo. Sabi dito sa Bible, ito pangako ng Panginoon eh. Okay? If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will be no room enough to receive it. Ito po yung sinasabi ko. The benefit of giving what belongs to the Lord. And I will rebuke the devourer. Yun ang malupit. Because if you don't obey the word of God, ano nakaabang sa pintuan? Mga demonyo. Yung mga devourer. Sabi ni Lord, yung mga nakaabang sa pinto, ako magtatabi sa kanila. Ay naku, yung amin ninyo. Sabi niyo, verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes. Meaning to say, God will close the door for Satan. Si Lord mismo magsasara ng pinto. So He will not destroy the fruit of your ground. I will give you a testimony po. Based on my experience, the Lord is really guiding us from devourer, mga kapakmakan. Ilang beses na ako muntik mabangga-bangga, sa totoo lang, laging kabuhok, hindi natutuloy. Sino nito? Wala kasi nito si Siljan. Minsan nakapark ako sa timbo, hindi ko napansin na may kotse pala sa likod, biglang umatas ng gano'n, ang bilis. Biglang nasisigaw na yung mga tao. Nasisigaw na sila. Alam nyo, bigla akong hinang-break. Ganyan na lang. Sakul na. Why? Because God will rebuke the devourer. Ay, ako yung palakpak mo ng marami. Amen. Iingatan ng Diyos ang buhay mo. Iingatan ng Diyos mga anak ninyo. Hindi kayo makakama. Okay? Na-prove na natin yan. Ewan ko, siguro yung iba can testify na malapit na kayong aksidente. Siguro yung iba na konting panggalang dahil 9% lang na ibigay si Lord. Baka timpo lang. So, di ko naman sinasabing okay na lahat, pero that is my based on my experience. Of course, by applying the word of God. And sabi nila, I will rebuke the devourer for your sakes. God will close the door for Satan so that He will not destroy the fruit of your ground. Lahat ng inyong mga ginagawang pangkabuhayan sa inyong buhay. Nor shall the vine fail to bear fruit of you in the field, says the Lord of hosts. And all the nations will call you blessed, for you will be delightful land, says the Lord of hosts. God will rebuke the devourer for you if you will give what belongs to God. So, sabi ko nga doon sa mag-ensure ng tithes mamaya, don't say na we need to give. Ang dapat emphasis natin, we are returning what belongs to God. Kasi mas madali, no? Lord, this is not us. This is not
ours. This is yours. Okay? Ito, ano sabi ng Bible? Will a man rob God? Rob me. Sa puro rob. So, bibigyan ko lang kayo ng konting explanation. Okay? What is the difference between robbery and theft? Yan. Ayan. Bakit ginamit ng Diyos dito, rob? So, bigyan ko lang explanation. So, because God uses the word rob. The difference between theft and robbery is this. Ang theft po is stealing without the presence of the owner. Yun ang theft. Nagnanakaw ka sa isang bahay na wala doon yung may-ari, yung theft. Ang robbery po, nagnanakaw ka, natulog yung may-ari, at nandun yung may-ari. Kaya sinabi ni Lord yun, bakit po? Pag linggo, andito si Lord, hindi na ako binibiro. Hindi ako nagbibiro. Si Lord, pag gumamit ng salita, sakto. Hindi na lang sinabi ni Lord, theft, ang salita, rob. Because every time na dumadaan ang mga basket, ino-observe ni Lord, bibigay ka nila yun sa akin. Pwede mo. Sabi mo sa katabi mo, may bago ka natutunan ngayon. Pwede ka ng PNP. That's the difference of robbing and stealing. Okay? Ato, lagi ko nini-emphasize sa mga pastor namin, pag monthly, sabi ko mga pastor, kahit pastor na kayo, kasi ito temptation sa aming mga pastor sa totoo lang. Sa aming mga pastor, hirap din kami mag-tithes. Alam kung bakit? Ang sinasabi ng kaaway, ba't pa kayo mag-tithes? Pinigay nyo na nga buhay nyo, mag-tithes pa kayo. Struggle talaga lahat dyan Alam nyo sa Satan, huwag na kayo mag-tithes, hayaan nyo na lang yung mga membro nyo mag-tithes. Kasi kayo, mga pastor na, lagpas-lagpas 10% na binigay nyo, buhay nyo, kaluluwa nyo, kidney nyo, pancreas nyo, binigay nyo. Pero we need to obey the Lord. Sabi ko sa mga pastor, people will not have breakthrough kung kayo rin hindi nagbibigay ng inyong ikabo na yun na hindi sa atin, sa Panginoon yun. Gusto ko mapalaya tayo ngayong umagang ito para yung devourer mawala sa buhay natin. Bless na bless ako kahapon. Nandito ba si Weng? Grabe po. Pumunta ako sa birthday ng nanay ni Ato Weng. In-emphasize na naman ni Weng kahapon. Sabi niya, itong nanay namin na may birthday, binibless kami ni Lord ngayon dahil tinuruan niya kami magbigay sa Panginoon. In-emphasize ni Weng. Sabi ko, grabe siya. Kaya si Weng, bless na bless ni Lord. Binigyan ng poging asawa. Yun na. Maliit lang, pero cute. Diba? Bibili ng townhouse. Kasi binibless ng Panginoon. Same thing with Pastor John. Since na nakamilala sa Lord, SB, I need to give my tithes. God is blessing him. Binibless ni Lord. I've seen a lot of people, when they obey the Word of God, tanggalin niyo po sa isip niyo na nagpapayaman sa inyo yung binigay niyo. Ang nagpapayaman sa inyo yung pagsunod sa Lord. Hindi po yung binigay mo kay Lord. Ang nagpapayaman is yung pagsunod ko sa salita ng Panginoon. Amin ba mga kapatid? Yes. And this is the last. The last open door for the lust of the eyes is fear. People don't give kasi nga out of fear. Matatakot tayo, what will happen? So, bigyan ko pa lang kayo ng isang konting verse din. Luke chapter 22, verse 3 to 5. Then Satan entered Judas. So, kita nyo, pumapakot si Satan. Surnamed Iscariot, who was numbered among the 12. So, he went his way and he conferred with the chief priests and captains how he might betray him to them. Then they were glad and agreed to give him money. So, alam naman natin, pinagkano ni Jesus, Judas and Jesus because of money. Anong open door kay Judas? Of course, nagkaroon siya ng desire, nagkaroon siya ng lust, nagkaroon siya ng gusto niya yung pera, and then, of course, nagkaroon yung fear sa buhay niya. So, gusto kong tingnan din natin dito, John chapter 12, verse 1. Medyo mahaba-haba lang ito, pero basahin rin natin. Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, who had been dead, whom he had raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. Then Mary took a pound of very costly oil,
spikenard anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. But one of his disciples, sabi rito, Judas Iscariot, Simon's son, who betrayed him, said, "Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor?" This he said, not he cared for the poor. So hindi naman talaga siya nag-care para sa mga mahihirap. But because he was a thief, so magnanakaw daw kasi si Judas, and had the money box. Ito pong money box is yung kanilang offering box. Okay? Kasi yung offering box nila, kasi nag-mission sila, and he used it to take that was put in it. So si Judas po, mas nang hinayang siya na sana hindi na lang ginamit sa paka ni Jesus, dapat nilagay na lang sa offering box. Bakit po? Ang nasa isip ni Judas, pag nilagay ito sa offering box, mas malaki makikickback niya. Sayang, pabango, mahal-mahal. Sana ginamit na lang sa mahihirap. Ano sabi ni Bible? Hindi naman talaga sa mahihirap ang kanyang concern. Magnanakaw lang talaga si Judas. Okay? So Judas used to take the money out of the offering box. Si Judas po, kumukuha ng pera sa offering box. That money is in the box at the time belongs to God. Listen to me, church. Konting ano na lang, tsaka nang makikinig. Walang pinagkaiba yung kumuha ka sa offering box at hindi ka nagtagay. Parang wala naman kayo kapapingan. It's the same thing. Sabi ni Lord, you are robbing me. Hindi ba mga kapatid? And then Matthew 27:36. At saka Matthew 26:15. What are you willing to give me? Sabi ni Judas. If I will deliver him to you. And they counted out to him 30 pieces of silver. Alam niyo po ba, ang 30 pieces of silver, binibigyan lang yan sa mga slave. And Judas has been slave because of his desire, of yung kanyang pagiging greedy. Okay, so marami po yan. Ngayong umagang ito, kung sino pong excited na sundin ang salita ng Panginoon, gusto mo mapalaya. God wants to bless you. Amen? So can you all stand in the presence of God? Pwede po ba yung isang minuto po yung malakas pong palakpak yung talagang pagkabilang tatlo may kasamang sigaw. Lord, we welcome you in our lives. Talagang purihin natin ang Panginoon.